Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1701 hanggang Kabanata 1710. Kabanata 1701. Malungkot na tiningnan ni Stay Up Late ang opisyal. Nang hindi gumagalaw, sinabi niya, "Opisyal, ikaw ang nagturo sa akin na huwag umatras kailanman. Ikaw ang nagturo sa akin na gawin ang aking trabaho. Hindi ko kailanman makakalimutan iyon." Inilipat ng opisyal ang kanyang mga mata at pagkatapos ay tumigil. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagsasabi, "Kung dapat kang maging ganoon, patawarin mo ang aking malupit na mga gawa." Pagkatapos noon, iniswing ng opisyal ang kanyang puting metal na espada. Ngunit bago makita ni Stay Up Late kung paano ito gumagalaw, napaungol siya sa sakit. Mayroon na siyang sugat sa kanyang dibdib na sapat na kalalim upang makita ang kanyang mga tadyang. Iyon ay isang babalang pag-atake, sabi ng opisyal kay Stay Up Late. Tiningnan ni Stay Up Late ang puting metal na espada at sinabi, "Ang Western King Sword at ang Southern King Wings ay napakamalakas. Hindi katakataka na sila ay alamat. Gumamit lang ako ng 10% ng aking kapangyarihan," sabi ng opisyal. Tumingin si Stay Up Late sa sugat sa kanyang dibdib at kalmadong sinabi, "Sa susunod na pag-atake mo, at hindi ako umiwas, pakitawag na lang ang aking katawan dito." Ang isang espesyal na ahente na hindi nakukumpleto ang kanyang misyon ay hindi dapat bumalik sa bahay. "Bakit ka napakamatigas ang ulo?" Ang opisyal ay medyo nagagalit. "Ito ang aking mga prinsipyo. Ikaw ang nagturo ng mga ito sa akin," sabi ni Stay Up Late. "Mabuti. Ituturo ko sa iyo ang isa pang aralin, kung gayon. Kailangan mong mag-isip ng mabilis," sabi ng opisyal at muling inilipat ang kanyang Western King Sword. Ginawa niya ito ng mas mabilis kaysa sa nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, gumalaw si Stay Up Late. Parang gumagalaw siya kasama ang Western King Sword, maliban na lang na medyo nauna siya rito. Napaungol si Stay Up Late, at isa pang sugat ang lumitaw sa kanyang katawan. Ang sugat na ito ay mas magaan kaysa sa huling sugat, gayunpaman, at ang pinsala ay hindi gaanong malubha. "Mukhang kaya mong turuan ng isang matandang aso ng isang bagong landi." Kumunat ang noo ng opisyal. Ang espada ay hindi nagpakita ng kahangahangang pagganap tulad ng inaasahan niya, lalo na matapos niyang maglagay ng mas maraming lakas sa pangalawang pag-swing. Tumawa si Stay Up Late at sinabi, "Natutunan ko iyon kay Hansen. Ang mga tao ay mas mahina, at mas maikli ang kanilang buhay, ngunit ang kanilang pagkamalikhain ay mas mataas kaysa sa atin. Ang mga kasanayang nilikha nila ay mas matalino kaysa sa mga binuo ng mga crystallizer." "Bumabagsak ka," napaungol ang opisyal. Iwinagayway niya ang kanyang mga pakpak ng apoy at iniswing ang kanyang Western King Sword. Ang mga galaw ni Stay Up Late ay katulad ng kay Hansen, ngunit hindi eksaktong tama. Nanghihiram siya ng ilang mga diskarte at kasanayan, ngunit idinagdag niya ang mga ito sa kanyang sarili. Ginagamit pa rin niya ang karamihan sa kanyang sariling talento. Naiwasan ni Stay Up Late ang nakamamatay na pag-atake, ngunit masyadong mahina siya upang makatakas sa lahat. Nasugatan muli ang kanyang katawan. Nagsisimula na siyang magmukhang isang taong duguan. Ang opisyal, na may sandata mula sa dalawang hari ng crystallizer, ay mas mabilis at mas malakas kaysa kay Stay Up Late. Nakita ang pagpatay kay Gujien ng Golden Growler, na wala ang lahat ng pasensya ng opisyal. Iwinagayway niya ang kanyang Western King Sword at naghanda upang ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Nagawa ni Stay Up Late na maiwasan ang pagpatay sa kanya ng tatlong nakaraang pag-atake, ngunit tinamaan pa rin siya ng bawat isa. Sa mga sugat na natamo, hindi niya maiiwasan ang ikaapat. Ang espada ay nasa daan na, nag-aarko pababa patungo sa kanyang dibdib. Tapos na. Napabuntong hininga si Stay Up Late. Alam niyang hindi niya ito maiiwasan, at alam niyang mahahati ang kanyang katawan. Boom! Bigla, isang liwanag ang nagmula sa langit. Tinamaan nito ang Western King Sword gamit ang kapangyarihan ng isang maliit na araw. Nagulat ang opisyal at ang kanyang espada, at napalampas ng espada ang target nito, binigyan ng oras si Stay Up Late. Mabilis na gumalaw ang katawan ni Stay Up Late, at naiwasan niya ang pag-atake. Tumingin siya sa langit nang may pagkagulat. Nagbago ang mukha ng opisyal at tumingin din siya. May anino doon, mabilis na gumagalaw. At may liwanag na bumababa sa opisyal.
Patuloy na iniswing ng opisyal ang kanyang Western King Sword upang subukang sirain ang liwanag, ngunit nakita niya ang isang higanteng salagubang na lumapag. Sa wakas ay bumalik si Hansen sa roka, at nakita niyang papatayin na si Stay Up Late. Ginamit niya ang mga sistema ng sandata ng Unicorn Beetle upang iligtas siya. Nakita ang isang tao na gumagamit ng espada upang sirain ang liwanag ng salagubang, nagulat si Hansen. Ang liwanag ng salagubang ay hindi kasing ganda ng Geno Armor dahil ang kadaliang kumilos ay hindi sapat. Nakita ng opisyal na may lumitaw, at ayaw niyang sayangin ang mas maraming oras sa hindi inaasahan. Kaya, kailangan niyang tapusin ang kanyang gawain bago mapatay si Zago. Iwinagayway niya ang kanyang mga pakpak at nag-teleport sa salagubang. Naghiwa siya patungo sa salagubang at naghiwa ng 3 metrong haba na bitek dito. Nagulat si Hansen, kaya mabilis niyang binawi ang salagubang. Ang Unicorn Beetle ay hindi makagalaw ng mabilis upang maiwasan ang mga pag-atake. Natatakot siya na madali itong masira kung magpapatuloy iyon. Hansen. Nagulat ang opisyal nang makita niyang lumabas si Hansen mula sa makina. Ginamit niya ang kanyang Western King Sword laban sa kanya, sinusubukang hiwain siya tulad ng hindi pa niya kailanman ginagawa. Nagbago ang mukha ni Hansen at sinubukan niyang umiwas, ngunit ang kanyang fitness ay hindi siya nailigtas mula sa mga paghiwa. Bago pa siya makagalaw, ang gwante sa kanyang kanang kamay ay naging isang hanay ng sandata na nagprotekta sa kanyang buong katawan. Pagkatapos, ang kanyang kamao ay nakahanay sa arko ng Western King Sword. Boom! Tinamaan ng kamao ang espada, at lumikha ito ng pagsabog sa langit. Mas masahol pa ito kaysa sa pagsabog ng isang bomba atomika. Ang epekto ay nagpalit ng lupa sa isang karagatan. Ang lungsod ay naging isang guho. Bumalik ang katawan ni Hansen ng ilang libong metro. Medyo nagulat siya na hindi siya natamba. Alam niya ang napakalaking kapangyarihan ng guwantes, ngunit kahit na gayon, nagpadala pa rin siya ng paglipad. Ang kanyang dibdib ay nahulog ng masama, ngunit ang kanyang kalaban ay hindi gumalaw kahit isang pulgada. Iyon ay isang patunay ng napakalaking kapangyarihan na kanyang hawak. Hindi alam ni Hansen na ang Western King Sword, Southern King Wings, at ang guwantes ay nasa parehong antas. Ang opisyal ay mas malakas lang kaysa kay Hansen, na nagparamdam na mas mahina ang guwantes. Northern King Glove. Hindi ko inaasahan na ang isa sa mga sandata ng 4 na hari ng Crystallizer ay matatagpuan dito. Hayaan mong kunin ko ang Northern King Glove at ang Eastern King Crystal Shoes, pagkatapos ay makakagalaw na ako. Mukhang nasa sabik ang opisyal, nakatingin kay Hansen na nakasuot ng Jade Armor. Iwinagayway niya ang kanyang mga pakpak kasama ang kanyang espada. Ang opisyal ay mukhang ganap na mamamatay, at gusto niyang patayin si Hansen para sa guwantes. Ginamit ni Hansen ang The Story of Jinx at hinayaan niyang pagsamahin ang kanyang enerhiya sa sandata upang makiisa dito. Kabanata 1702. Pang! Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan movements, iniisip na maiiwasan niya ang mga pag-atake ng opisyal. Ngunit tinamaan siya, at nahulog siya na parang bituin. Nang tumama siya sa lupa, ang epekto ay lumikha ng isang malaking butas sa gitna ng mga guho at mga labi. Bakit hindi ako makaiwas? Nagtataka si Hansen. Nakita niyang nagawa niyang iwasan ang pag-atake, kaya ito ay isang palaisipan. Huwag tumingin sa kanyang espada, tumingin ka sa kanyang mga mata. Sigaw ni Stay Up Late kay Hansen. Tumingin sa kanyang mga mata. Bakit? Hindi alam ni Hansen ang ibig sabihin nito, ngunit alam niyang walang oras upang pag-isipan ang bagay na iyon. Ang opisyal ay nasa daan na upang muling umatake. Gusto ni Hansen na sundin ang payo at huwag tumingin sa espada ng kalaban, ngunit natagpuan niyang hindi niya magawa iyon. Kung may papalapit sa iyo na may hawak na espada, paano mo hindi titingnan kung saan nahuhulog ang sandata? Mamamatay ka kung hindi mo iyon ginawa. Ito ay likas na ugali. Pang! Muling nagpadala ng paglipad si Hansen. Kahit na nakasuot siya ng guwantes at ang proteksyon nitong sandata, nagtapos siyang umubo ng dugo. Ang sandata ay hindi pa nasa Syra, ngunit may ilang nakakabahalang dent sa buong nito. Ang kanyang mga organo ay parang handa ng sumuko. Huwag tumingin sa kanyang espada. Tumingin ka sa kanyang mga mata. Malubhang nasugatan si Stay Up Late, at ang tanging magagawa niya ay ang sumigaw kay Hansen mula sa malayo. Ipaliwanag mo sa akin, paano ako makatingin sa kanyang mga mata at hindi sa kanyang espada. Hindi ko magawa iyon. Sigaw ni Hansen, habang papalapit sa kanya ang opisyal upang umatake muli. Gamit ang kanyang Dangshan movements at Heavenly Go, ginawa niya ang kanyang makakaya upang subukang iwasan ito. Ngunit nagpatuloy ang trahedya. Natutunan lang ni Stay Up Late ang kaunti tungkol sa mga talento ni Hansen, ngunit kahit na sa pamamagitan noon, nagawa niyang iwasan ang opisyal.
Ngunit si Hansen ay may sandata ng guwantes at mas malakas, gayunpaman, sa kabila nito, ang kanyang mga pag-iwas ay hindi matagumpay, at paulit-ulit siyang tinamaan. Malakas ang sandata ng guwantes, ngunit ang Western King Sword at Southern King Wings ay malakas din. Hindi maiwasan ni Hansen na hindi masugatan. Ang kamay ay ang mata ng puso. Ang mata ay ang simula ng kamay. Kailangan mong makita sa pamamagitan ng kanyang mga mata upang makita ang kanyang espada. Iyon ang kanyang diskarte. Kung hindi mo marehistro ang kanyang mga mata, hindi ka makakaiwas sa kahit isa sa kanyang mga pag-atake, sigaw ni Stay Up Late habang nagpapagaling siya. Ano ang ibig sabihin niyan? Hindi ko maintindihan. Sigaw ni Hansen. Nang tamaan ng opisyal si Hansen, malamig na sinabi ng kriminal, gabi, masyadong wala kang karanasan. Kahit na sa ilalim ng aking pagtuturo, tumagal ka ng 3 buwan upang simulan ang pag-unawa sa konsepto. Sa tingin mo ba maiintindihan niya sa loob ng 3 minuto? Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Nagbigay ng isang mapang uyam ng ngiti si Stay Up Late. Alam niyang magiging mahirap para kay Hansen na maunawaan ang konseptong ito, at magiging isang kahangahangang bagay kung nagawa ni Hansen na makita sa mga mata ng kanyang kaaway sa loob ng napakaikling panahon. Ngunit walang pagpipilian. Maiintindihan ni Hansen ang konseptong iyon o mamamatay siya. Walang ibang alternatibo. Napagtanto ni Hansen na wala siyang magagawa upang maiwasan ang mga pag-atake ng opisyal kahit na ano. Kaya, nagpasya siyang tumitig sa mata ng kanyang kalaban at alisin ang kanyang isip sa malupit na espada. Maganda ang kanyang mga mata. Mayroon siyang manipis na kilay at mga mata na kasing liwanag ng isang tumataas na phoenix. Habang maganda ang mga ito, hindi pa rin naiintindihan ni Hansen kung bakit dapat siyang tumitig sa mga ito. Kahit papaano ay alam ni Hansen kung paano siya tinamaan ng mga naunang pag-atake. Ngayon, kung siya ay tatamaan, hindi niya alam kung paano nangyari iyon. Pang! Muling nahulog si Hansen sa mga guho. Tumayo siya at nagsabi, kapatid, naglalaro ka ba sa akin? Ano ang punto ng pagtingin sa kanyang mga mata? Kailangan mong matutunan ito at tumingin ng malalim sa kanyang mga mata. Maunawaan mo o mamamatay ka dito. Tiwala si Stay Up Late tungkol dito, at nagsalita ng may katiyakan. Kaya, tumakbo muli si Hansen sa labanan. Ang kanyang sandata ay may maraming marka at dents ngayon. Maganda ito dati, ngunit ngayon ay parang magaspang na scrap. Kung magpapatuloy ito ng mas matagal, malamang na masisira ito at maiwan siyang walang proteksyon. Malubhang nasugatan na rin ang katawan ni Hansen. Umiubo siya ng maraming dugo sa buong laban, at masasabi na ang kanyang katawan ay nasa mas masamang kalagayan kaysa sa sandata. Iligtas mo ako, opisyal. Iyon ang boses ni Yake. Malubhang nasugatan si Yake, at ang kanyang braso ay napinsala. Tumatakas siya. Nag-atubili sandali ang opisyal, ngunit hindi siya umatras mula sa kanyang napiling target. Patuloy pa rin siyang humahabol kay Hansen. Mas mahalaga sa kanya ang Northern King gloves kaysa sa buhay ni Yake. Kahit na mayroon si Jianran ng mga sapatos na kristal, ginagamit lang nila siya upang makipaglaban. Si Hansen ay isang malakas na kalaban, at talagang ginagamit niya ang guwantes. Kung aalisin ng opisyal si Hansen sa larawan, ang pagkuha ng ibang bagay mula kay Jianran ay magiging madaling gawain. Parg! Sigaw ni Yake nang sirain ni Bauer ang kanyang utak. Patay na patay siya. Nasira rin ang sandata ni Bauer. Hindi dahil sinira ito ng kaaway, kundi dahil hindi na niya ito kaya pang suportahan. Kumain siya ng maraming prutas, ngunit hindi sapat iyon upang mapanatili ang patuloy na paggamit ng kagamitan. Pagkatapos ay hinawakan ni Jianran si Bauer, na nakasandal ng mahina sa kanyang sirang sandata. Habang ginagawa niya iyon, ang mga binti ni Jianran ay patuloy na lumalaban at pinipigilan sina Zack at Zago. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya sila mapatay. Malapit kay Little Angel, pinatay ni Golden Growler si Rudy. Sina Zack, Zago, at ang mailap na opisyal lang ang natitira sa mga puwersa ng pag-atake. Gusto ni Golden Growler na pumunta at tulungan si Hansen, ngunit ipinagbawal ito ni Hansen. Hiniling niya na tulungan muna nila si Jianran. Maganda ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit hindi pa sila sapat na lumaki. At higit pa rito, hindi pa sila nakakagawa ng self-geno armor. Kung pupunta sila upang tumulong, malamang napapatayin sila ng opisyal sa isang pag-atake. Hindi ito gumagana. Sinubukan ni Hansen na tumitig ng malalim sa mga mata ng opisyal, ngunit walang nangyari. Wala talagang gumagana, at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang makita. Hindi nagbago ang mga mata ng opisyal. Tiningnan niya ang katawan ni Hansen, ngunit umatake siya sa ibang lokasyon sa bawat pagkakataon. Mahirap.
Magaling si Hansen sa paghatol, ngunit ito ang isang kalaban na hindi gumagana ang kanyang mga hula. Pang! Hindi na kayang tiisin ng sandata ni Hansen ang susunod na pag-atake, at nasira ito ng Western King's Sword. Halos mawala ang laman sa ilalim ng sandata. Napabagsak si Hansen sa lupa, at nahihirapan siyang bumangon. Kung hindi dahil sa sandata ng guwantes, hindi na sana siya makakalaban. Mukhang nasa sabik ang opisyal. Ginamit niya ang kanyang espada upang subukang saksakin si Hansen. Wala na siyang ibang gusto kundi patayin ang tao upang makuha niya ang Northern King Glove. Kinagat ni Hansen ang kanyang ngipin, nais na tawagin ang Destiny's Tower upang harangan. Ngunit bigla, isang nakakatakot na kapangyarihan ang nagsimulang lumitaw. At tumama ito ng diretso kay Hansen. Kabanata 1703. Naging sapatos na naman ang crystal armor ni Jianran. Tumakbo sila papunta kay Hansen. Pero dahil wala na siyang sapatos, nahuhulog na si Jianran mula sa langit. Hindi na siya makikipaglaban nang wala yun. Nakita ni Zack na nawala ang sapatos, kaya sinugod niya si Jianran. Gusto na niyang patayin to. Umagang si Golden Growler. Bigla siyang lumaki, parang isang barko, at sinangga ang atake ni Zack. Nailigtas niya sina Jianran at Bauer. May malaking butas na sa katawan ni Golden Growler. Pero hindi naman gaanong masakit dahil sa laki niya. Habang umuungal si Golden Growler, nakaligtas sina Jianran at Bauer kasama si Luolan. Nawala na ang sapatos ni Jianran, kaya sina Little Angel at Golden Growler ang nakikipaglaban kina Zack at Zago. Buti na lang nasugatan na sina Zack at Zago kina Jianran at Bauer. Kung hindi, mas malala pa sana. Lumapag ang sapatos sa harapan ni Hansen. Sinuot niya ito, sabay nun, bumalik ang glove armor sa pagiging glove lang. Boom! Sunod-sunod na saksak ang ginawa ng opisyal sa lupa. Parang sisirain na niya ang planeta, pero hindi niya matamaan si Hansen. Ang sapatos ang nag-iwas kay Hansen. Paano nangyari yun? Nagulat ang opisyal. Naguguluhan na siya. Ang crystal armor ay kakaiba. Hindi basta-basta magagamit yun. Pag nakahanap na ng master ang sapatos, hindi na yun magpapagamit sa iba, maliban na lang kung patay na ang may-ari. Hindi pa pinatay ng opisyal si Jianran dahil baka kay Hansen mapunta ang sapatos pag namatay siya. May Northern King Glove naman kasi si Hansen. Malaki ang chance na kay Hansen mapunta ang sapatos. Pero hindi inaasahan ng opisyal na kusang susunod ang sapatos kay Hansen. Nag-alala si Hansen sa pamilya niya kaya iniwan niya ang sapatos kay Jianran. Nakatulong naman ang sapatos sa pamilya niya habang wala siya. Hindi naman talaga sumusunod ang sapatos kay Jianran. Naramdaman nitong nasa panganib si Hansen, kaya pumunta ito sa master nito. Ayaw ni Hansen suotin yun, pero wala na siyang pakialam sa fashion. May kalaban siyang kailangan talunin. Hindi naman naging armor ang sapatos. Sapatos lang talaga, at glove lang din ang glove. Wala siyang proteksyon. Wala rin yan. Kahit may sapatos at glove ka, mahina ka pa rin. Galit na sabi ng opisyal, sabay swing ng espada niya. Lumipad ang opisyal papunta kay Hansen gamit ang pakpak niya. Naramdaman ni Hansen na hinihila siya pabalik ng sapatos. Ang bilis, hindi na siya makapag-isip pa. Ang bilis ng sapatos, mas mabilis pa kaysa nung kay Jianran. Pero nahabol pa rin siya ng opisyal. Mas mabilis ang pakpak nito kaysa sapatos. Paglapit ng espada, nanatiling kalmado si Hansen. Lumapit siya sa espada. May sapatos at glove lang si Hansen. Wala siyang armor. May Geno armor siya sa Sea of Soul, pero hindi niya magagamit yun habang may suot siyang iba. Kahit magamit niya yun, hindi pa rin yun maganda laban sa Western King Sword. Ang tanging magagawa na lang ni Hansen ay suntukin ang espada gamit ang kamao niya. Pag hindi niya nataman, mahahati siya sa dalawa. Kanina pa siya nabibigo. Hindi niya mablock ang espada. Hindi rin siya makakailag. Wala na siyang armor, ito na ang huling chance niya. Mukhang malamig ang opisyal. Akala niya hindi ito mablock ni Hansen. Sasaktan na naman niya si Hansen. Wala namang proteksyon ang katawan nito. Patayin na niya si Hansen at kukunin na niya ang sapatos at glove. Tumingin sina Stay Up Late at ang iba kay Hansen. Alam nilang pag hindi niya na-block ang susunod na atake, mamamatay siya. Tingnan mo ang mga mata niya. Tingnan mo ang mga mata niya. Sigaw ni Stay Up Late kahit alam niyang walang silbi na. Ang Heart Eye ay mahirap turuan. Pag natutunan ni Stay Up Late yun sa opisyal, matagal siyang nag-practice. Madaming failures bago niya na-master yun. Natutunan niya yun sa training. Dahan-dahan siyang tinuruan ng opisyal. Pagkatapos ng ilang buwan, nagtagumpay siya. Genius daw siya. Si Hansen naman, nasa kalagitnaan ng laban.
Wala siyang oras para matuto ng bago. Nagbanggaan ng espada at kamao, pero parang dumaan lang ang espada. Hindi nito tinamaan ang kamao ni Hansen. Diretso sa dibdib niya. Hindi niya na-block. Nagbago ang mukha ni Stay Up Late. Tapos na, mukhang masama ang loob ni Han Yufei. Hindi nakita ni na Jianran at Luolan ang nangyari. Hindi nila alam na nasa panganib si Hansen. Tapos na, naramdaman ng opisyal ang espada niyang tumutusok sa laman ni Hansen. Ang sarap sa pakiramdam. Pagkatapos nito, makukuha na niya lahat ng Crystal King Armors. Pag pinagsama-sama niya yun, wala na siyang problema. Pag nakita niyang nasa Iron na ang balat ni Hansen, mas nilakasan pa niya ang suntok. Gusto niyang siguraduhing mamamatay si Hansen sa isang suntok lang. Kabanata 1704. Ang tunog ng nasisirang laman ay nakakatuwa pakinggan. Nakita ang dugo na umaagos mula sa napunit na balat, ang opisyal ay nagiging masigasig. Pang! Bigla, isang kamao na parang malamig na tubig ang tumama sa mukha ng opisyal. Nasira ang apoy na nakapalibot sa opisyal at nagpadala sa kanya ng paglipad palayo na may baluktot na katawan. Bumagsak siya sa mga guho. Tumayo siya mula sa mga labi at tumingin kay Hansen na nasa langit. Ginawa niya ito nang may hindi makapaniwalang tingin. Hindi siya makapaniwala na tinamaan siya ni Hansen at ang kanyang maskara ay nabasag. Hindi rin makapaniwala sina Stay Up Late at ang iba. Hindi nila makapaniwala na nangyari ito. Hindi ko maintindihan ang Heart Eye at hindi ko kailangang maintindihan. Dinilaan ni Hansen ang kanyang mga labi at tumingin sa opisyal. Wala nang sinabi ang opisyal. Kinuha lang niya ang kanyang espada at sinimulang i-swing ito patungo kay Hansen. Pang! Habang papalapit na ang espada kay Hansen, nagawa niyang suntukin muli ang mukha ng opisyal gamit ang kanyang kanang kamao. Ang mukha ng opisyal ay mukhang napinsala at ang kanyang katawan ay muling nagpadala ng paglipad sa langit. Paano nangyari yun? Hinawakan ng opisyal ang kanyang mukha at ang kanyang mga pupil ay lumiit sa lubos na kawalang paniwala. Ayos lang. Hindi mahalaga kung gaano kakalakas, palagi akong mas mabilis kaysa sayo. Bago mo ako patayin, papatayin kita. Nang sabihin ito ni Hansen, ang kanyang mga sapatos na kristal ay nagpalipad sa kanya na parang rocket na nagdala sa kanya sa harapan ng opisyal. Imposible ito. Hindi makapaniwala ang opisyal sa nangyayari, kaya frantically niyang i-swing muli ang kanyang espada. Ang mga resulta ay pareho pa rin. Habang bumababa ang espada sa katawan ni Hansen, ang opisyal ay nasuntok palayo. Hindi maintindihan o matutunan ni Hansen ang heart eye ng opisyal, ngunit hindi na iyon isang alalahanin. Ang kailangan lang niyang gawin ay maging mas mabilis kaysa sa opisyal. Bago niya isuot ang mga sapatos na kristal, hindi siya kasing bilis ng opisyal. Ngayon, iba na ang mga bagay. Ang mga sapatos na kristal ay nagbigay sa kanya ng pagtaas ng bilis na nagpapahintulot sa kanya na makipagkompetensya sa opisyal at maging kasing bilis niya. At ang guwantes, nang nasa mode na guwantes ito, ay nagbigay sa kanyang kanang kamay ng mas maraming bilis at kapangyarihan. Mas malakas ito kaysa noong pinoprotektahan siya nito sa pamamagitan ng mode na armor set. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang mga hula at paghatol ni Hansen. Nang hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagtutol sa mga pag-atake ng opisyal, kailangan lang niyang maging mas mabilis kaysa sa kanya. Pang! 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 Patuloy na nagbanggaan ang kamao at sandata. Ang mga kamay ni Hansen ay sumuntok sa katawan ng opisyal na sinisira ito ng malupit. Ang dating magandang opisyal ay natatakpan ng dugo habang mas marami ang umaagos mula sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay namamaga at asol at nawala ang lahat ng anyo ng kagandahan. Patuloy na iwinagayway ng opisyal ang kanyang braso na may hawak na espada ng walang kabuluhan, ngunit patuloy siyang tinamaan ni Hansen sa tuwing sinusubukan niyang sumuntok. Kaya lang niyang masira ang balat ni Hansen at hindi niya siya masasaktan ng maayos. Kailangan lang ng opisyal na maging mas mabilis kaysa kay Hansen upang patayin siya, ngunit hindi niya magawa. Patuloy siyang tinamaan ni Hansen sa bawat pagkakataon. Si Stay Up Late ay nasa isang estado ng pagkabigla. Hindi pa niya nakikita ang sinumang nagtagumpay sa heart eye sa ganitong paraan. Mukhang isang mapanganib na bagay na gagawin, ngunit nagawa ni Hansen na sumuntok ng una at matatag sa bawat pagkakataon. Talagang hindi ka panipaniwala. Boom! Pagkatapos ng lahat ng mga pag-atake na iyon, ang Geno armor ng opisyal ay nagsimulang mag-crack. Sinuntok siya muli ni Hansen, at nahulog siya sa lupa na parang meteor. May isang malaking bunganga na sumusunod sa kanyang pagbagsak. Hindi ako maaaring matalo. Hindi ako maaaring matalo sa isang tao. Gusto ng opisyal na hilahin ang kanyang sarili mula sa lupa at makipaglaban.
Ngunit sumugod si Hansen mula sa langit at sinuntok siya ng diretso sa ulo. At pagkatapos ay muli at muli, patuloy niyang sinuntok ang kanyang bungo sa lupa. Ang ulo ng opisyal ay napasuntok sa isang hukay na napuno ng dugo na kumukulo at nag-spray. Sa huli, ang mga daliri ng opisyal ay nanghina at nahulog ang kanyang espada. Ang Western Kingsword ay nahulog sa lupa at naglabas ng ilang mga tunog na dingdong. Gusto ni Hansen na patuloy na umatake, ngunit ang mga apoy ng opisyal ay sumabog na parang araw. Hansen, babalik ako. Pagkatapos ng pagsabog, wala na ang opisyal. Tanging ang boses ang nanatili, parang isang echo sa hangin. Ginamit ni Hansen ang Dangshan Aura at sinubukan na hanapin ang paligid para sa anumang bakas ng opisyal. Ang opisyal ay naging kaaway na, kaya mas maganda kung mapatay niya ang lalaki ngayon at maiwasan ang ilang problema sa hinaharap. Ngunit ang opisyal ay nasa labas na ng atmosfera ng planeta. Mabilis siyang naglalakbay. Gusto ni Hansen na habulin siya, ngunit parehong nasugatan sina Little Angel at Golden Brawler. Tumingin siya sa opisyal na lumilipad palayo at alam niyang mahirap na maabutin siya. Kaya, nagpa siyang lumipad sa harapan ni Zack. Boom! Sinuntok ni Hansen ang ulo ni Zack. Ang kanyang kanang kamao na may guwantes ay itinulak sa metal helmet ni Zack at winasak ang kanyang ulo. Ang kanyang walang ulo na katawan ay bumagsak sa lupa. Mukhang gustong tumakas si Zago, ngunit mas mabagal siya kaysa kay Hansen at sa kanyang mga sapatos na kristal. Kaya, madaling naabutan ni Hansen at itinulak ang kanyang kamao sa dibdib ng tumatakas. Bukod sa opisyal na tumakas, ang Gods Organization ay wala nang nagagawa. Ngunit kahit na gayon, hindi pa rin masaya si Hansen. At iyon ay dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang patayin ang opisyal ng diretso. Tumingin si Hansen sa puting metal na espada na naiwan ng opisyal. Inilahad niya ang kanyang kamay patungo sa metal na espada, at ang espada ay lumipad ng diretso sa kanyang palad. Ang espada ay nag-iwan na ng malaking impresyon sa kanya. Kasing ganda ng guwantes, walang duda tungkol doon, kaya ito ay isang kayamanan na dapat makuha. Hindi gaanong alam ni Hansen tungkol sa mga bagay na ito. Hindi niya alam na ang espada, guwantes, at sapatos na kristal ay ang mga sandata ng mga hari ng Crystallizer. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang espada, ngunit alam niya mahalaga ito para sa opisyal. Sa makatuwid, hindi siya nag-atubiling kunin ito para sa kanyang sarili. Ang mga sapatos na kristal ay humiwalay sa mga paa ni Hansen, at pagkatapos ay umalis ang guwantes sa kanyang kamay. Iyon ay isang sorpresa. Ang guwantes at ang mga sapatos ay maaaring gumalaw ng mag-isa. Alam na niya na ang mga sapatos ay kaya, ngunit ang makita ang guwantes na lumilipad ng mag-isa ay halos nakakatakot. Hindi na niya kailangang maglinis pagkatapos ng lahat ng laban na iyon dahil ang lungsod ay ganap na nabura. Walang mga gusaling hindi nasira. Tinawag ni Jianran ang isang tao upang magdala ng isang malaking airship na maaari nilang tirahan sa ngayon. Sa kabutihang palad, habang marami ang nasugatan, walang namatay. Nakipagkita si Han Yufei kay Luolan gamit ang kanyang tunay na anyo. Nang makita siya ni Luolan, wala siyang sinabi. Hinawakan lang niya si Han Yufei sa tainga at hinaila siya papasok sa isang silid. Pagkatapos noon, maraming nakakatakot na tunog ang narinig. Nakaramdam ng goosebump si Hansen nang marinig niya ang mga ito, ngunit nang makita niya ulit si Zero, nagulat siya. Napagtanto niya ang isang bagay. Nagawang sundan siya ni Zero sa santuwaryo, at hindi mahalaga kung alin ang napili niya. Ibig sabihin, palagi siyang malapit sa kanya. Hanggang ngayon, hindi maintindihan ni Hansen kung bakit posible iyon. Ngayon ay naiintindihan na niya. Kabanata 1705. Nang makita ni Hansen ang simbolo ng Nine Life Cat kay Zero noong una, naisip niyang ito ay isang tanda na nag-uugnay sa kanya sa Blood Legion sa ilang paraan. Ngayon na iniisip ito ni Hansen, na pagtanto niyang ang simbolo ay kapareho ng tato sa kanyang likod. Si Zero ay nakakapasok sa mga santuwaryo ng walang problema, hindi tulad ng iba na may mga limitasyon at paghihigpit. Hindi rin siya kailangang dumaan sa isang formal na proseso ng pag-akyat. Ngayon iniisip ni Hansen na kung si Zero ay may simbolo ng Nine Life Cat na katulad ng sa kanya, ang misteryo ay halos nalutas na. Sinabi ni Old Cat na ang pagkakaroon ng dugo ng Nine Life Cat ay nangangahulugang maaari kang pumasok at lumabas sa anumang santuwaryo ayon sa gusto mo. Ito ay isang magandang paliwanag kung bakit nakakapasok si Zero sa alinman sa mga santuwaryo, nang hindi umaakyat sa tamang paraan. At nagte-teleport si Zero kay Hansen kung kailan o saan man siya mapunta. Iyon ay isa pang bagay na sumasalungat sa pre-established system ng mga santuwaryo. Katulad iyon ang nangyari kay Hansen nang mapunta siya sa tabi ni Old Cat.
Kung ang tato ni Zero ay kapareho ng sa kanya, nangangahulugan iyon na mayroon silang kakaibang koneksyon sa ilang paraan. Maaaring sila ay iisa, at iyon ang dahilan kung bakit palaging lumilitaw si Zero sa tabi niya. Naisip ni Hansen na posible ito. Isang beses lang niya nakita ang tato ng Nine Life Cat ni Zero, kaya hindi niya maalala ang mga detalye. Hindi niya alam kung eksaktong kapareho iyon ang nasa kanyang likod. Nakita si Zero, na kasalukuyang ginagamot ang kanyang mga sugat, naisip niya sa kanyang sarili, isang babae na siya. Hindi ko siya pwedeng piliting tanggalin ang damit niya para makita ko ang tato niya. Naisip ni Hansen ang palaisipan na ito ng ilang sandali, ngunit hindi siya nakaisip ng dahilan na magpapahintulot sa kanya na makita ang kanyang mga tato. Zero, matagal ka nang hindi bumibili ng bagong damit. Paano kung bumili tayo mamaya? Tumingin si Hansen sa mga damit ni Zero. Kailangan lang niyang isuot sa kanya ang isang bagay na magpapakita ng kanyang likod at makikita niya ang tato. Hindi, sapat na ang mga ito, kalmadong sabi ni Zero. Pero kailangan ko. Maganda ka, at kailangan mong magbihis ng maganda. Kung hindi, malalaman ng mga tao na nagtitipid ako sayo. Aasikasuhin ko to para sayo, okay. Sinabi iyon ni Hansen nang sabay-sabay, hindi na binigyan si Zero ng pagkakataong sumagot. Wala ring sinabi si Zero. Nang matapos niyang gamutin ang mga sugat ni Hansen, umalis siya. Si Hansen ay nasa sofa, nagbabrowse sa Skynet. Bumili siya ng ilang iba't ibang damit para kay Zero. Bumili siya ng maraming iba't ibang damit upang itago ang mga talagang gusto niyang isuot ni Zero, ang mga magpapakita ng kanyang likod. Siyempre, hindi siya hanggal na bumili ng maraming iba't ibang damit na lahat ay magpapakita ng kanyang likod. Masyadong halata iyon, at parang nagpapahayag siya. Sa pamamagitan ng pagbili ng maraming iba't ibang estilo, hindi siya mapapansin ni Zero. 2 araw pagkatapos, naihatid na ng drone ang mga damit. Tinawag ni Hansen si Zero at kumbansihin siyang subukan ang mga ito, isa-isa. At nang isuot ni Zero ang mga damit na nagpapakita ng kanyang likod, nagulat si Hansen. Hindi gaanong nagbago ang hitsura ni Zero, ngunit lumaki na siya. Babae na siya ngayon. Napakaganda niya sa damit na binili niya para sa kanya, at hindi mapigilan ni Hansen na humanga sa kanyang hitsura. Naglakad-lakad si Zero, habang mataman na nakatingin si Hansen sa kanyang likod. Kumuha rin siya ng litrato, para sa hinaharap na imbestigasyon. Ngunit nang makita niya ang kanyang likod, nakita niya talagang kapareho ang tato ng Nine Life Cat sa kanya. Hindi lang ang hugis ang eksaktong kopya, naramdaman din niyang kapareho ito sa pamamagitan ng kulay at pakiramdam. Tama ako. Kung ang tato sa likod ni Zero ay kapareho ng pendant ng Nine Life Cat, ipinaliwanag nito ang lahat. Pero bakit magkakaroon si Zero nito at ang pendant? May dalawa ba sa mga relics na iyon ang Blood Legion? Saan nanggaling si Zero? Tao ba siya o Shire? O ibang bagay siya? Pagkatapos matuklasan ito ni Hansen, mas maraming tanong ang nakita ng kanyang isip kaysa sa mga sagot. Naniniwala si Hansen na maaaring isang tao si Zero na gumamit ng genofluid sa libingan ng Shire. Tiyak na isang posibilidad iyon, ngunit ang tato ay nagdulot ng iba pang mga problema. Nang maging Diyos si Hansen, nasipsip niya ang Nine Life Cat. Kailan nagsama si Zero sa kwintas? At paano niya nagawa iyon ng napakabilis habang hindi pa siya malakas? Mahal, ano ang gusto mong kainin ngayong gabi? Dahil nasugatan ka, ako na ang magluluto. Binuksan ni Jianran ang pinto at pumasok. Nagulat siya sa nakita niya. Si Hansen ay nakahiga sa sofa, nakatingin sa isang nakasuot na Zero. Ang damit na suot niya ay nagpapakita ng kanyang buong likod. Gusto ni Hansen na bigyan siya ng sagot, ngunit agad niyang napansin ang isang mapanganib na tingin na sumasakop sa kanyang mukha. Mabilis niyang sinabi sa kanya, bumili si Zero ng ilang iba't ibang damit, at gusto niyang itanong sa akin kung alin ang pinakamaganda. Zero, ikaw ba ang bumili ng mga damit na ito? Kinagat ni Jianran ang kanyang mga labi at direktang tinanong si Zero. Si Hansen ang bumili. Sabi niya suotin ko. Hindi nagsisinungaling si Zero at mababa ang kanyang EQ. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, kaya sumagot lang siya ng matapat. Naningkit ang mga mata ni Jianran at tumingin kay Hansen na may tingin na mas nakakatakot kaysa sa pinakamasamang demonyo sa impyerno. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Ipaliwanag mo, hindi iyon ang iniisip mo. Lahat ito ay isang maling akala. Gusto ni Hansen na magpaliwanag. Naglakad si Jianran sa harapan ni Hansen at pagkatapos ay ngumiti ng ngiti na mas nakakatakot kaysa sa opisyal. Gusto mong manood ng mga babaeng nagpapalit ng damit? Ipapakita ko sa'yo kung paano ito ginagawa ng tama pag-uwi natin. Nanatili ang ngiti sa mukha ni Jianran, at nagbigay iyon kay Hansen ng isang kakilakilabot na panginginig.
Pumunta tayo sa mall at bumili ng pinakamahal na damit. Pagkatapos, pwede mo nang isuot at ipakita mo sa akin. Mabilis na sabi ni Hansen. Manahimik ka at pumasok ka rito. Hinawakan ni Jianran si Hansen sa tainga at hinaila siya papasok sa susunod na silid. Maraming sigaw ang narinig pagkatapos noon. Ilang sandali lang, nagawa ni Hansen na ipaliwanag ang lahat ng malinaw. Gusto niyang makatakas sa galit ng kanyang daliri. Pagkatapos ng hapunan, nakita ni Hansen si Stay Up Late sa tore ng obserbasyon. Lumapit siya at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Ang bagay na ito ay nakakaapekto sa ating mga buhay. May kailangan ka bang sabihin sa akin? Mas nasugatan si Stay Up Late kaysa kay Hansen. Nakahiga siya sa isang sofa na may mainit na tasa ng tsaa. Tumingin siya sa langit habang sumagot. Iyon ang opisyal ng 3rd Division Special Forces. Sinanay niya ang lahat ng miyembro nito, pati na rin ako. Parang okay lang ang boses ni Stay Up Late, medyo malamig lang. Pero nakaka-relax pa rin pakinggan. Ngunit ang sinabi niya sa susunod ay nagulat kay Hansen. Kabanata 1706, isang sundalo lang si Stay Up Late, hindi isang mataas na opisyal o importanteng individual sa sibilisasyon ng mga Crystallizer. Ang alam niya lang tungkol sa kasaysayan ng mga Crystallizer ay ang natutunan niya sa mga libro. Ayon sa alam niyang kasaysayan, nagmula ang mga Crystallizer sa mga santuwaryo. Gusto ng mga Crystallizer na iwasan ang digmaan, kaya nagtago sila sa mga santuwaryo. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano katagal bago umunlad ang kanilang sibilisasyon tungo sa kung ano ito ngayon. Maraming mga elite ang gustong umalis sa mga santuwaryo at bumalik sa labas. Nagtagumpay sila sa paggawa nito, ngunit sila ay nawasak din. May isang masamang bagay na nangyari sa loob ng mga santuwaryo na nagresulta sa pagkawasak ng kanilang buong sibilisasyon. Iyon ang naging nakasulat na kasaysayan nila. Hindi alam ni Stay Up Late kung ano talaga ang nangyari sa gitna ng pagbagsak at kalamidad. Naapektuhan din siya nito at ipinatulog siya sa loob ng genofluid. Nanatili siya roon sa stasis hanggang sa gisingin siya ni Hansen. Naalala lang ni Stay Up Late ang mga kapangyarihan na dumaan sa kanya na nagparamdam na parang katapusan na ng mundo. Hindi niya ito kayang pigilan at nawala ng malay. Ngayon, ang mga natitira lang sa mga Crystallizer ay mga pira-piraso at labi. Mga guho na lang ang naiwan, kasunod ng mga nangyari. Sinabi ni Stay Up Late na ang mga Crystallizer ay mas advanced kaysa sa mga tao, sa kanilang kasagsagan. Mas umunlad din sila kaysa sa mga tao. Kahit ang mga elite na tulad niya ay mga sundalo lang noon. Nasa Special Forces siya, pero malayo pa rin siya sa pagiging pinakamahusay sa pinakamahusay. May 4 na elite na Crystallizer, ang Northern King, Eastern King, Southern King, at Western King. Bukod sa Eastern King, ang iba ay gustong makatakas sa mga santuwaryo. Gusto nilang umalis at bawiin ang mga lupang nawala sa kanila. Ngunit ang mga Crystallizer ay matagal nang wala sa mundong iyon, at wala silang ideya kung gaano na ito nakakatakot. Ang kanilang mga pag-unlad ay nagparamdam sa kanila ng labis na kumpiyansa, at alam ni Hansen ang katapusan. Ang mga tao ay isang tribo ng mga Crystallizer, o upang sabihin ito ng mas malinaw, sila ay mga resulta ng mga nilalang na pinagsama sa mga gene ng Crystallizer. Maraming mga test subject ang itinuturing na pinakamababa sa mga santuwaryo, kaya binigyan sila ng pagkakataong lumago. Umaasa ang mga Crystallizer na makagawa ng isang mas dakilang lahi na isang araw ay tutulong sa kanila na bawiin ang mga lupang nawala sa kanila. Maraming mga lahi na nakabatay sa mga Crystallizer. Ang ilan ay agad na ipinadala sa labas ng mga santuwaryo, ngunit wala ni isa ang nakaligtas ng higit sa isang buwan. Naalala ni Stay Up Late na may isang lugar na ginamit nila bilang isang sementeryo, kung saan maaari rin nilang itago ang kanilang mga Geno armors. Ngunit pagkatapos ng kalamidad, karamihan sa kanilang sibilisasyon ay nawasak, at ang lokasyon ng lugar na iyon ay hindi na niya alam ngayon. Nahulaan ni Hansen na ang tinutukoy niya ay ang Hero Spirit Hall. Anong mga tao ang namatay doon? Sa gitna ng labanan, tanong ni Hansen. Tumahimik si Stay Up Late ng kaunti bago sumagot. Nang gawin niya ito, sinabi niya, ang mga nilalang ay binigyan ng mga gene ng Crystallizer, ngunit ang pagsasama ay may kasamang mga gene ng ibang mga nilalang din. Bilang resulta, sila ay iba. Sa abot ng aking kaalaman, ang mga tao ay hindi kayang makarating sa Alliance bago ang kalamidad. Ang mga tao ay nakarating doon, ngunit ito ay pagkatapos lang ng ating pagbagsak. Nang makarating doon, nagsimula kayong magparami. Ngunit isang nilalang lang ang nilikha mo. Paano ito nakapagparami? Tanong ni Hansen. Kaya, ang lahi mo ay tinatawag na tao, ngunit mayroon kang ibang mga gene sa loob mo.
Gayunpaman, ang iyong katawan ay nanatiling kapareho ng taas ng mga crystallizer. Ang ibang mga gene ay maaaring nagmula sa mas maraming crystallizer na kabilang sa ibang tribo, sabi ni Stay Up Late. Tinatanong ni Hansen si Stay Up Late ng maraming iba pang mga katanungan. Nag-aalala si Hansen dahil noong huling binuksan ng mga crystallizer ang santuwaryo, nanatiling bukas ito. Kung ang isang tao ay lumikha ng isang Geno Armor, ipapadala sila sa labas ng santuwaryo. Imposible nang isara ang mga santuwaryo ngayon, at patungkol sa kung paano iyon gagawin, ang apat na hari lang ang nakakaalam. Ngunit kahit na alam ni na Hansen at Stay Up Late kung paano isasara ang mga santuwaryo, malamang na hindi nila magagawa iyon ng mag-isa. Ano ang itsura ng labas na mundo? Yusisi ni Hansen na malaman ito. Ngumiti si Stay Up Late at sinabi, hindi ko alam. Tulad ng sinabi ko, isang sundalo lang ako. Kahit ang mga mataas na uri ng crystallizer ay hindi gaanong alam ang tungkol sa labas na mundo. Kung alam nila, hindi nila gagawin ang mga pagkakamaling ginawa nila na nagresulta sa halos pagkawala ng ating lahi. Masyado silang nagtago sa mga santuwaryo, hindi natututo tungkol sa labas na mundo. Naisip ni Hansen na maaaring ito ang kaso. Pagkatapos nilang matapos ang pag-uusap, nagpasya siyang puntahan si Han Yufei. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa kanya at sinabihan siyang huwag lumikha ng kanyang self-Geno Armor. Masyadong maraming mga elite ang namatay doon, kaya masyadong mapanganib para sa kanya na gawin din iyon. Gayunpaman, kailangan ni Hansen na mag-ensayo, at hindi niya inisip na magpabagal. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kahit na bukas na ang mga santuwaryo ngayon, sinabi ni Stay Up Late na ang mga nilalang mula sa labas ay hindi makakapasok. Ngunit kung totoo iyon, nagtaka si Hansen kung paano nawasak ang mga crystallizer. Kaya, hindi masyadong nakaramdam ng ligtas si Hansen sa loob ng santuwaryo. Patuloy siyang nag-eensayo. Kung may mangyari, ang pagkakaroon ng maraming kapangyarihan ay ang pinakamagandang bagay. At hindi naniniwala si Hansen na ang mga nilalang mula sa labas ay hindi makakapasok. Kung hindi nila kaya, paano nakapasok ang Nine Life Cat at nakakuha ng napakaraming awtoridad? Hindi na muling lumitaw ang opisyal. Bukod sa patuloy na pagsasanay sa sarili, gumugol din si Hansen ng ilang oras sa pagsasanay gamit ang teknolohiya ng crystallizer at kay Stay Up Late. Gumugol din siya ng oras sa pag-aaral tungkol sa Heart Eye. Gumugol siya ng isang buong buwan sa paksa na iyon lamang. Kung kailangan niyang makipaglaban muli sa opisyal, hindi na magiging masyadong mapanganib. Magagamit na niya ang Heart Eye. Ngunit hindi na lumitaw ang opisyal. Hindi sigurado si Hansen kung iyon ay dahil alam ng opisyal na masyadong mahina siya para makipaglaban sa kanya, o kung bumalik na siya sa paggawa ng isang bagong plano na mangangailangan ng ilang oras. Habang nagpapahinga si Hansen, ginugol niya ang oras sa pagsisiyasat sa Western King Sword. Ito ay isang Geno Armor ng crystallizer, tulad ng guwantes at sapatos na kristal. Tinatanong ni Hansen si Stay Up Late kung ano ang pagkakaiba sa pagitan ng Geno Armor na ito at ng iba pa. Hindi alam ni Stay Up Late, gayunpaman. Sinabi niya na ang bawat crystallizer ay maaaring lumikha ng Geno Armor, ngunit ang apat na hari lang ang maaaring lumikha ng mga espesyal na Geno Armor na ito. Ang guwantes at sapatos na kristal ay may sariling kalooban, ngunit ang Western King Sword ay tila walang buhay. Hindi naramdaman ni Hansen na mayroon itong kalooban, at hindi rin niya naramdaman ang anumang espesyal na kapangyarihan na maaaring taglay nito. Pagkatapos suriin ito ni na Hansen at Stay Up Late, naisip nila na dapat gumamit ang opisyal ng isang espesyal na paraan upang pagsamahin ang espada sa kanyang sarili. Ang espada ay malamang na naging walang buhay dahil ito ay malayo sa opisyal. Wala nang gagawin si Hansen ngayon, kaya ginamit niya ang Blood Pulse Sutra at nagpatulo ng kaunting dugo sa Western King Sword. Ang Real Blood Geno Core ay naging bahagi na niya. Nasa dugo niya ito, at ang dugo ni Hansen ay maaaring tawaging Real Blood. Hindi ito mahina kaysa sa aktwal na Real Blood Geno Core. At habang lumalaki at lumalakas si Hansen, ito ay uunlad din. Kabanata 1707. Isang patak ng dugo ni Hansen ang inilagay niya sa Western King Sword. Hindi kumalat ang dugo at hindi rin ito nagsama sa metal. Nanatili lang itong patak sa ibabaw. Hindi ako makapaniwala na hindi ito gumagana. Pinutol ni Hansen ang kanyang pulso at nagdugo ng mas maraming real blood sa espada. Pinagpatuloy niya ito hanggang sa tuluyang mamula. Kahit na pinahid na niya ito, hindi pa rin ito gumana. Inilagay ni Hansen ang Western King Sword sa tabi, umaasa na ang real blood ay gagawa ng isang bagay sa takdang panahon. Kung may kalooban, may paraan, at ayaw pang sumuko ni Hansen.
Isa iyon sa 4 na sandata ng mga hari ng Crystallizer, at hindi niya iniisip na mayroon pang ikalima. Ayon kay Stay Up Late, ang pagiging kwalipikado ba ng isang tao ay tinutukoy ng Geno Armor na kanilang nabuo. Ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng karaniwang Geno Armor at ng mga espesyal na Geno Armors ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng tama ni Stay Up Late. Ang fitness ay hindi isang tumpak na sukat, at hindi iyon basta-basta umabot sa isang tiyak na fitness at pagkatapos ay makakagawa ng isang espesyal na sandata. Si Eastern King, sa 4 na hari, ay may fitness na hindi gaanong mahusay noong mga unang taon niya. Para siyang isang karaniwang crystallizer, at gayunpaman, nagawa niyang gumawa ng isa sa mga espesyal na Geno Armor na iyon. Kaya, ang gawain ng mga tagamasid ng Crystallizer ay upang panoorin ang kanilang mga nilalang na lumaki at matuto kung paano sila makakagawa ng mga espesyal na Geno Armor. Ngunit bago pa nila mahanap ang isa pang espesyal na katulad ng mga iyon, ang lahi ay nawasak at nasira. Kahit ang mga Crystallizer ay hindi alam kung mayroon bang kwalipikado na umiiral ngayon. Nagpunta si Hansen upang magsanay ng The Story of Genes. Mabilis siyang umunlad, at parang natututo siya ng mga bagong kasanayan araw-araw. At sa pamamagitan noon, tumataas ang kanyang fitness. Kahit na gayon, matagal pa rin bago niya mabawi ang lakas ng demi-Diyos na nawala sa kanya. Pumasok ulit sa santuwaryo, lumitaw si Hansen sa lugar kung saan siya dapat naruroon. Nandoon pa rin si Xi Jinping. Kahit na sinabi sa kanya ng Nine Life Cat na ang kanyang dugo ay hindi maglilimite sa kanya sa pagpasok sa anumang santuwaryo, hindi niya alam kung paano makarating sa alinman sa iba, sa ngayon. Sa ngayon, natigil siya sa Fourth God Sanctuary. Ngunit nag-aalala si Hansen na lilito ang opisyal, kaya hindi siya magtatagal doon. Nakipag-usap siya kay Xi Jinping, at hiniling ng espirito kay Hansen na dalhin ang pinakabagong issue ng comics. Gusto niyang i-upload ito. Tahimik ang buhay ni Hansen sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ng huling laban, parang natapos na ang opisyal at ang God's Organization. Wala na siyang narinig tungkol sa kanilang mga galaw, at walang balita tungkol sa mga potensyal na operasyon. Si Hansen ay isang alamat sa Alliance, ngunit swerte na hindi siya isang taong nag-e-enjoy sa pansin at katanyagan ng ganoong kalakihan. Mas mababa at sa totoo lang, kaya niyang kontrolin ang buong Alliance sa pamamagitan ng puwersa, kung gusto niya. Kahit na hindi pa niya ginagawa ito, ang kapangyarihan ni Hansen ay nagpapadala pa rin ng mga alon sa buong Alliance. Mas mabilis at matatag na lumaki ang pamilya G. Wala na silang kinakatakutan. Sabi ng ilan, dahil sa kanilang malakas na ugnayan sa iba, ngunit ang mga asosasyon na iyon ay mahina kumpara sa impluwensya ni Hansen. Sa susunod na halalan, si G. Raogen ay nagbabalak na tumakbo muli para sa pagkapangulo. Ang ilan sa iba pang mga pamilya na may ugnayan kay Hansen ay nakinabang din. Kahit na ayaw ni Hansen na magkaroon ng anumang papel o bahagi sa politika ng gobyerno, ang kanyang pag-iral ay nakakaapekto sa mga bagay. Hindi naman ito gaanong mahalaga sa kanya. Ang pagkontrol sa buong alliance sa pamamagitan ng burokrasya ay hindi man lang nakakaintriga sa kanya. Ang mga sibilisasyon tulad ng mga Crystallizer ay madaling nawasak. Ang mga tao ay mas mabilis na mahuhulog kung ang mga katulad na puwersa ay lalaban sa kanila. Ang opisyal ay isang kaaway, oo, ngunit totoo ang sinabi niya. Lumipas ang panahon, at 3 taong gulang na si Little Flower. Gusto ni Hansen na ipadala siya sa isang kindergarten, ngunit natatakot siya na maaaring dumating ang God's Organization at saktan si Little Flower kung naroon siya nang walang pangangasiwa ni Hansen. Pagkatapos ng mahabang talakayan sa pamilya, nagpasya silang mag-aral si Little Flower sa isang kindergarten sa Roca. Mapoprotektahan siya ni Hansen doon, at makakapag-socialize si Little Flower sa mga karaniwang tao sa lipunan. Nagpasya si Hansen na bilhin ang kalahati ng planeta. Ang kindergarten ni Little Flower ay matatagpuan sa bahagi na hindi niya pag-aari. Magtatagal ang paglalakbay. Nagboluntaryo si Stay Up Late na ihatid si Little Flower sa paaralan araw-araw at ihatid siya pauwi. Mas masipag siya kaysa kina Jianran at Hansen, tiyak na tiyak iyon. Madalas niyang sabihin na espesyal si Little Flower, at may posibilidad na siya ay kwalipikado. Mas malaki ang kanyang potensyal kaysa kay Hansen. Kaya, ginugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa pagmamasid kay Little Flower. Nagparamdam iyon ng mas ligtas kay Hansen. Kung nagbabalak ang opisyal na kunin si Little Flower, at nahuli si Hansen sa pagsajep, tiyak na mapoprotektahan ni Stay Up Late ang bata sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ng isang taong pagbababad sa Western Kingsword sa dugo, sa wakas ay nagkaroon ng reaksyon. Hindi ito nahulog sa ilalim ng kontrol ng Real Blood, ngunit ang kalooban ng espada ay sa wakas ay bumalik.
Ngunit kahit na bumalik ang kalooban, hindi ito katulad ng guwantes at sapatos. Madaling ay trigger ang kapangyarihan ng Western King Sword, kahit papaano. Nagpasya si Hansen na ibigay ito kay Stay Up Late. Kakailanganin ni Hansen ang isang tao upang makipaglaban kung lilito muli ang opisyal, at wala si Hansen mismo. Isang sikat na bata si Little Flower sa paaralan. Doon, maliban sa punong guro, walang nakakaalam na anak siya ni Hansen. At kahit na gayon, nagustuhan siya ng mga bata at guro. Siya ang pinakamagandang bata sa kindergarten. Gustong-gusto ng mga bata na makipaglaro sa kanya, at gustong-gusto ng mga guro na tretuhin siya ng mas mabuti kaysa sa iba. Ngunit kahit na gayon, tahimik pa rin si Little Flower. Walang nakakaalam na anak siya ni Hansen, kaya maliban sa pagiging kaibig-ibig, hindi siya nakakuha ng maraming atensyon. Pumasok ulit si Hansen sa santuwaryo, at doon, nakita niya ang 9 Life Cat. Bakit ka nandito? Kumunat ang noo ni Hansen. Hindi siya naniniwala na ang kanilang hindi inaasahang pagkikita ay isang pagkakataon lang. Tumawa si Old Cat at sinabi, may nakita akong kawili-wiling bagay sa guho pero hindi ko ito makuha ng mag-isa. Makipagtulungan ulit tayo kung interesado ka. Maaaring tulungan kita pero sasagutin mo lang ang ilang tanong ko. Walang sagot, walang pasasalamat, mahigpit na sabi ni Hansen. May dugo ka ng 9 Life Cat. Sige na, parang pamilya tayo. Maaari mo akong tanungin ng kahit ano, at bibigyan kita ng tamang sagot. Nagsalita si Old Cat na parang magkapatid sila. Ano ang bagay na ito sa aking likod? Tanong ni Hansen kay Old Cat. Kabanata 1708. Wala namang masyadong kapanapanabik. Iyon ang mga labi ng isang 9 Life Cat. Ang mga natitirang gene nila iyon, sabi ni Old Cat na may bahagyang tono ng pagkailang. Ibig sabihin ba ay may higit sa isa? Tanong ni Hansen. Nag-atubili sandali si Old Cat, at pagkatapos ay sinabi, hindi gaanong marami. Ano bang nangyayari? Kumunat ang noo ni Hansen. Hindi ganap at diretso ang sagot ni Old Cat, at malinaw na may itinatago siya. Nag-isip sandali si Old Cat bago nagsalita. Sinabi niya, hindi ito isang malaking sikreto. Tanging ang mga bihirang 9 Life Cats lang ang maaaring mag-iwan ng isang bagay na katulad nito. At sa abot ng aking kaalaman, 10 lang sila. Nang marinig niya ito, naisip ni Hansen si Zero na may eksaktong kaparehong bagay. Patuloy pa rin siyang nagtanong, ilang ang nasa mga santuwaryo. Isa lang. Galing kay Human Emperor. Biglang tumigil si Old Cat. Narinig ni Hansen ang kalahati ng sinabi niya, at agad na nagbago ang kanyang mukha. Tumingin siya kay Old Cat at nagtanong, nagpunta ba ang Human Emperor sa 9 Life Cat? Ang 9 Life Cat ay galing sa labas, kaya nakalabas ba ang Human Emperor? Ngumiti si Old Cat at sinabi, palagay ko, pero hindi siya nakalabas na buo ang kanyang mga kapangyarihan. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ni Hansen. Kung sasabihin kong tinulungan ko siya, hindi ka maniniwala sa akin. Kaya, mas mabuti kung tumigil ka na sa pagtatanong. At kung sakaling makalabas ka, maririnig mo ito mula sa kanya. Pero kung hindi ka makalabas, walang silbi ang kaalamang ito, sabi ni Old Cat. Nagulat si Hansen. Wala siyang ideya na isang alpha human ang nakalabas mula sa mga santuwaryo. Buhay pa ba siya, kung gayon? Pwede mo bang sabihin sa akin iyon? Tanong ni Hansen. Hindi ko alam. Nang makarating ako rito, hindi pa siya patay. Pero ang hulaan kung ang isang tao ay patay o buhay sa labas ay isang bagay na kayanang gawin ng lahat ngayon. Kahit ako, umiling si Old Cat. Naisip ito ni Hansen ng ilang sandali at sinabi, paano ka nakapasok sa santuwaryo? Sa pagkakaalam ko, maliban sa mga crystallizer, walang ibang nakakapasok. Iyon ang pinaka-naaalala ni Hansen. Kung ang mga nilalang mula sa labas ay makakapasok, tulad ng mukhang nagawa ni Old Cat, kung gayon ay maaaring magdulot iyon ng isang masamang bagay. Mukhang nakikita ni Old Cat ang mga iniisip ni Hansen, at sumagot, kung walang makakapasok, paano makakapasok si Feathers? Nagbago ang mukha ni Hansen. Si Old Cat, na may mayabang na ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagpatuloy, pero huwag kang mag-alala, kung hindi pinatay ng mga crystallizer ang kanilang mga sarili, mahirap para sa ibang mga lahi na makapasok. Pumasok ako ng buksan ng mga crystallizer ang mga santuwaryo. At oo, halos lahat ng crystallizer ay patay na. Hindi na nila kayang patayin ang kanilang mga sarili upang buksan ang mga pintuan. Ikaw ba ang sumire sa mga crystallizer? Tanong ni Hansen, nakatingin kay Old Cat. Mukha ba akong may kakayahang gumawa ng ganoong bagay? Ipinakita ni Old Cat ang kanyang mga kuko. Hindi pinansin ni Hansen ang pangungutya at tinanong siya, well, pwede bang nakapasok ang ibang mga nilalang?
Tumango si Old Cat. May iba pa, pero hindi ko sila kilala. Sige na, sinabi ko na sa'yo ang lahat ng gusto mong malaman. Susunod ka na ba sa akin? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung para saan? Baka isaalang-alang ko ang pagsama. Ngumiti si Hansen. Ang pagsira sa isang pangako na ginawa sa Nine Life Cat ay hindi isang matalinong hakbang. Isipin mo muna, naningkit ang mga mata ni Old Cat. Sabi ko, isasaalang-alang ko ang pagsama. Hindi ko sinabing sasama ako o hindi. Ngumiti ulit si Hansen. Si Old Cat ay isang profesional na sinungaling at ayaw ni Hansen na maniwala ng lubusan sa lahat ng sinasabi niya. At ngayon, may posibilidad na ipagkanulo siya. Nakita ni Old Cat na hindi talaga gumagalaw si Hansen, kaya nagpaliwanag siya tungkol sa mga guho. Natuklasan ni Old Cat ang isa pang laboratorio na may ibang lahi doon. Hindi ito nagising tulad ng Feather, pero para lang makasiguro, gusto niyang dalhin si Hansen para humingi ng tulong. Ipinaliwanag ni Old Cat na kung walang mangyari, kukunin niya ang bagay. Kung may masamang mangyari, kung gayon ay ibabahagi nila ang anumang kayamanan na matagpuan nila. Tinanong ni Hansen kung ano ang inaasahan niyang makita, ngunit ang paliwanag ng pusa ay walang saysay sa kanya. Parang isang uri ng buto na katulad ng nakuha ni Hansen dati. Ano ang silbi ng pagkuha ng ganoong buto? Hindi maintindihan ni Hansen kung para saan ang ibang buto na iyon, kaya ngayon na ang magandang pagkakataon para magtanong. Walang silbi ang mga ito sa mga santuwaryo, pero sa labas, hinahanap-hanap ng lahat. Kung makalabas ka, malalaman mo ng tiyak. Wala talagang ipinaliwanag si Old Cat. Naisip ulit ni Hansen ang ideya, pero sa huli ay nagpasya siyang sumunod. Medyo curious siya sa pagtuklas ng ibang lahi. So, mayroon lang isang bagay na ito ang mga santuwaryo na dinala rito ng Human Emperor. Tanong ni Hansen. Dapat isa lang, kung hindi nagsinungaling ang Human Emperor, sabi ni Old Cat. Tinanong ni Hansen si Old Cat kung paano nakuha ng Human Emperor ang buto, pero hindi siya nakakuha ng sagot. Natatakot si Old Cat na sabihin sa kanya. Nagbabalak na mag-isa si Hansen, pero narinig ni Xi Jinping ang kanilang usapan at gusto ring sumama. Hindi naman maiiwasan ni Hansen ang karagdagang tulong at papalapit na rin si Xi Jinping sa pagiging emperor. Magiging kapaki-pakinabang siya. Ngunit bago sila umalis, bumalik si Hansen sa Alliance. Kinuha niya ang guantes, pero iniwan ang mga sapatos na kristal para kay Jianran sakaling may mangyari habang wala siya. Pumasok silang tatlo sa mga labi na napuntahan na ni Hansen dati. Naisip ni Hansen na ang laboratorio ay ang nabisita na niya dati, na may feather sa loob. Pero kahit na dinala sila ng Nine Life Cat sa parehong mga guho, hindi iyon ang laboratorio na kanilang patutunguhan. Saan mo nahanap ang bagay na ito? Kumunat ang noo ni Hansen. May tatlong iba pang laboratorio, at nahanap ko ang hinahanap ko sa isa sa iba. Kilala ko ang daan, at kung hindi ito magising tulad ng Feather, dapat tayong ligtas. Nagsalita si Old Cat habang pinamumunuan niya sila. Naglakad-lakad sila sa mga guho ng ilang sandali bago makarating sa kanilang patutunguhan. Nang makapasok sila, mukhang kapareho lang ito ng nabisita na ni Hansen dati. Maraming mga kagamitan at mga tangke ng kristal. Ngunit nasira ang laboratorio. Masama ang kalagayan ng silid, at marami sa mga kagamitan ay nasira. Maraming tangke ng kristal ang nasira rin, na tumutulo ng kanilang mga likido sa lahat ng dako. May ilang mga nabubulok na katawan at mga buto na nakakalat sa lahat ng dako. Kabanata 1709. Ano to? Tanong ni Xi Jinping, tinatakpan ang kanyang ilong at tinitingnan ang mga katawan at ang mga likido sa paligid. Mga nilalang na nakakulong para sa pagsubok at eksperimento. Ang ilan ay mga prototype ng ibang bagay, tulad niya. Tumalon si Old Cat patungo sa isa sa mga tangke ng kristal, at nagsalita siya na nakatingin dito. Tumingin sina Hansen at Xi Jinping kay Old Cat, at pagkatapos ay pinagmasdan ng mga kakaibang nilalang na nakakulong sa tangke. Hindi mailarawan ni Hansen kung ano iyon. Mukhang tao, pero insekto rin. May mga braso ng tao, pero ang ulo ay may mga mata ng langaw, na may maraming lente. At habang ang mga braso ay parang sa tao, ang mga kasukasuan ay parang sa insekto. Mukhang napakakaiba. Isang nakakapangangilabot na insekto lang. Pagkatapos sabihin iyon ni Old Cat, tumalon siya sa tangke at sinimulang sampilan ito ng kanyang paa. Malinaw na balak niyang sirain ito. Handa ka na ba? Patay man o buhay, hindi mahalaga, putulin ang ulo ng nilalang sa lalong madaling panahon, sabi ni Old Cat kay Hansen. Oo, sumang-ayon si Hansen. Pang! Nasira ang tangke ng kristal, at ang likido at ang bugman ay nagkalat. Wala nang sinabi si Hansen.
Tumawag lang siya ng puting Geno armor, at gamit ang kanyang kamay na parang talam, sinuntok ang leeg ng nilalang. Ang kamay, na ngayon ay nakasuot ng mga gauntlets ng sandata, ay gumawa ng isang tunog ng metal na pagtama ng tumama ito. Ang kapangyarihan at Geno armor ni Hansen ay nagawa lamang na gumawa ng isang maliit na gasgas sa kanyang leeg. Sa kabutihang palad, walang reaksyon ng Bugman. Mukhang patay na ito. Pero para lang makasiguro, binigyan ito ni Hansen ng isa pang daang hiwa hanggang sa maputol niya ang kanyang balat. Ang laman sa loob ay parang jam, at walang dugo. Mukhang matagal na itong patay. Alam ng Diyos kung ilang beses na kailangan siyang suntok pagkatapos noon, pero sa huli, naputol ang ulo. Habang ginagawa niya ito, naisip niya sa kanyang sarili, ang tigas ng nilalang na ito. Salamat na lang, patay na ito. Kung hindi, magiging malaking problema ito. Hansen, ayon sa mga tuntunin ng ating kasunduan, kung patay na ito nang makita natin ito, akin na ang bagay na hinahanap natin. Tutuperin mo ang ating kasunduan, tama ba? Nakita ni Old Cat na nahulog ang ulo ng Bugman at mabilis na tumalon dito upang magsalita. Sige, bahala ka na. Hindi balak ni Hansen na magnakaw mula sa kanya, kaya lumakad lang siya pabalik ng ilang hakbang at pinanood si Old Cat. Gustong-gusto niyang makita kung ano ang kukunin nito. Ginamit ni Old Cat ang kanyang mga kuko upang kamutin ang balat ng Bugman. Agad na nabuo ang isang malalim na bitek, at nagbigay iyon kay Hansen ng isang malaking pagkabigla. Alam ni Hansen na hindi mahina si Old Cat, pero ang ginawa lang nito ay medyo nakakagulat. Kahit na gamitin ni Hansen ang guwantes, alam niyang mahihirapan siyang sirain ang balat. Hindi magiging madali iyon. Tiyak na mas malakas si Old Cat kaysa sa inaakala niya, at mas malakas kaysa sa sariling pagtataya ni Hansen. Mas matalas ang mga kuko ni Old Cat kaysa sa talam ng isang Serohano, tiyak na tiyak iyon. Sa isang iglap, binubuklat na niya ang nilalang. At hindi nagtagal, hinailan niya ang kanyang paa na may hawak na isang berdeng bagay. Ano yun? Bato. Diretso ang tingin ni Hansen sa bagay na nasa kamay ni Old Cat. Iyon ang mga lamang loob nito. Mukhang masaya si Old Cat na nakuha niya ang mga lamang loob na mukhang jade. Hindi nakita ni Hansen kung saan ito inilagay ng pusa, pero nagtanong pa rin siya, mukhang mga bato, hindi mga organo. Ano ba talaga ang mga ito? Tanong ni Hansen. Magandang bagay ito. Malalaman mo ang lahat tungkol dito kapag nakalabas ka na. Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo maiintindihan. Pagkatapos makuha ni Old Cat ang mga lamang loob, natapos na ang kanyang paghahanap. Tumalon siya at sinabi, "Tara na, wala nang natitira." Samantala, hindi maganda ang pakiramdam ni Exi Chingking tungkol dito. Sinabi niya, habang nandito tayo, hindi ba dapat tayong mag-explore pa ng kakaibang lugar na ito? Sa tingin mo ba nandito tayo para maglibot? Mamamatay ka kung mag-explore ka pa. Ikiniling ni Old Cat ang kanyang mga mata at nagsimulang maglakad palabas. Tumingin sina Hansen at Exi Chingking sa isa't isa, at pagkatapos ay sumunod kay Old Cat para madala sila pabalik sa lugar kung saan sila unang nagmula. Lumagpas silang tatlo sa greenhouse, at habang naglalakad sila, yumuko ng kaunti si Old Cat at nagtanong, "Hinawakan mo ba ang mga bagay sa loob? Kasama ka namin. Alam mong wala kaming kinuha." Sabi ni Exi Chingking. "Old Cat, ano bang nangyayari?" Tanong ni Hansen, nakatingin sa greenhouse. May nagkukutkot sa lupa. Tinitigan ni Old Cat ang nababagabag na lupa. Nakita rin ito ni Hansen. Parang isang bagong libingan na may lupa na nagkalat sa lahat ng dako. Hindi ikaw ang nagkukutkot nito, di ba? Tanong ni Hansen na may kunot na noo. Kung ako ang nagkukutkot, bakit ko pa itatanong? Galit na sagot ni Old Cat. Kung hindi ikaw o tayo dalawa, maaaring may ibang mga nilalang sa paligid. At kung hindi posible iyon, marahil ang bagay na nakabaon ay nagkukutkot ng sarili nitong paraan palabas, sabi ni Exi Chingking. Malungkot na tumingin sina Hansen at Old Cat. Ano man ang kaso, masamang balita ito. Lumabas na tayo rito. Pagkatapos sabihin iyon ni Old Cat, nagsimulang tumakbo. Tumakbo rin sina Hansen at Exi Chingking. Tumakbo sila ng ilang sandali, pero sa huli, nalungkot ang kanilang mga mukha. Tumakbo sila ng 12-dosenang milya, pero hindi sila nakalabas sa paligid. Natuklasan nilang naglakad sila sa isang loop, at bumalik sila sa greenhouse at sa sariwang hukay. Nagbigay iyon sa kanila ng isang napakasamang pakiramdam. Tumingin sila sa paligid, pero tahimik ang lahat. Wala nang ibang mukhang buhay doon. Hindi naramdaman ng Dangshan aura ni Hansen ang presensya ng ibang mga nilalang. Pero tumahimik sila at pumunta upang suriin ang malalim na hukay. Patuloy lang. Sinabi ni Old Cat na patuloy lang sila, kaya ginawa nila iyon.
Pero sa pagkakataong ito, mas mabilis silang naglakad. Hindi nagtagal, bumalik silang tatlo sa greenhouse. Paano nangyari ito? Hindi natakot si Exi Chingking, at masaya pa nga siyang makita ulit ang greenhouse. Tumingin sina Hansen at Old Cat sa isa't isa at naghahanda ng tumakbo pero bigla silang nakarinig ng isang kakaibang tunog. Pang! 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 Ang lupa sa paligid ng libingan ay nagsimulang sumabog. Maraming iba pang mga itim na butas ang nilikha, at ang buong sementeryo ay mukhang isang higanteng pugad ng bubuyog. Kabanata 1710. Sa mga madilim na butas, may isang bagay na pula na parang mga parol na nagniningning. Nang tumaas ang mga pulang ilaw sa ibabaw, nahayag na ang mga ito ay mga tatsulok na ulo ng mga ahas. Ang mga pulang ilaw ay ang kanilang nagniningning na mga mata. Ngayon, ang mga itim na bagay ay umaagos palabas mula sa mga madilim na butas. Diretso silang lumapit kay Hansen na naglalabas ng matinis na tunog. Nagulat si Hansen nang makita niya ang mga ito. Mabilis na tumakas si Old Cat na may hindi kapani-paniwalang bilis. Exi Ching, tumakbo. Sigaw ni Hansen at nagsimulang tumakbo. Hindi nila alam kung ano ang mga itim na ahas na may kaliskis na iyon, pero kung tumakas si Old Cat nang makita ang mga ito, naisip nilang magandang ideya na sundan siya. Ayaw tumakbo ni Exi Ching King, pero sinunod niya ang kahilingan ni Hansen at sumama sa kanya. Ang mga makamandag na ahas ay lumapit sa kanila na parang isang alon na sumisira. Napakabilis nila, pero salamat na lang, mas mabagal sila kaysa kay Hansen. Patuloy na tumakbo ng kasing bilis ng kaya nila ang tatlo. Pero ilang sandali lang, lumitaw ang mga ahas sa kanilang harapan. Natapos din ang greenhouse sa kanilang harapan. Sa ilang hindi kilalang paraan, napilitan silang gumawa ng isa pang loop. Ngayon na may mga ahas sa harap at likod, mahigpit silang nakasandal. Nakita ang mga grupo ng ahas na nagtitipon, naglabas si Exi Chingking ng isang pilak na liwanag. Ang kanyang mga kamao ay parang bulkan na naglalabas ng pilak na apoy habang itinatapon niya ang mga ito pasulong upang suntukin ang mga itim na ahas. Alo alo alo! Pinatay ng nagngangalit na mga kamao ng pilak na liwanag ang napakaraming itim na ahas na may kaliskis sa pagtama. Ang makamandag na dugo ay nagkalat sa lahat ng dako. Akala ko nakakatakot ang mga bagay na ito. Ganito ba kaina ang mga ito? Nang tumigil si Exi Chingking sa pagsuntok, nagkaroon ng pagbabago ang lugar upang magmukhang isang bahay patayan. Ang mga bangkay ng mga ahas ay nasa lahat ng dako at walang isang nakaligtas sa kanyang pag-aalsa. Tumingin sa kanya si Old Cat na parang tanga, at sinabi niya, "Tanga ka ba? Kung ganoon kadali ang harapin ito, bakit tayo tatakbo? Maraming ahas ang pinatay mo, mababaliw siya." "Old Cat, ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ni Hansen na may kunot na noo. Hindi sumagot si Old Cat. Isang pagsabog ang nagmula sa greenhouse, isang pagsabog na parang pagsisira ng lupa. May isang bagay na lumitaw mula sa lupa. Isang tao ito na may mahabang buhok at magandang katawan. O kahit papaano ang itaas na bahagi dahil ang ibabang bahagi ay isang naglalakad na ahas. Magiging isang magandang babae siya kung kumpleto siya. Binuksan niya ang kanyang mga mata pero walang mga pupil. May mga mata rin siya ng ahas. Tinitigan niya ng matindi ang tatlo. "Huwag kayong gagalaw. Huwag kayong mag-iingay. Masama ang paningin niya, kaya may posibilidad na hindi niya tayo makita rito," sabi ni Old Cat sa kanila, umatras sa gilid. Hindi siya nakakakita, pero hindi rin siya bingi. "Masyado kang maingay, tiyak na maririnig ka niya," sabi ni Exi Chingking, hindi gumagalaw. Hindi rin siya nakakarinig. Nakikita niya ang mga gumagalaw na bagay, kaya kung hindi tayo gagalaw, hindi niya tayo makikita, sabi ni Old Cat. Hindi siya naniwala sina Hansen at Exi Chingking, pero nang lumabas si Lady Snake, gumawa siya ng ingay gamit ang kanyang dila pero wala nang iba. Hindi niya sila pinansin. Gumalaw ng kaunti si Lady Snake, pero mukhang hindi niya nakikita ang tatlo. Parang naghahanap siya ng isang bagay. Talaga bang hindi niya tayo maririnig o makita? Kung gayon, bakit tayo natatakot sa isang bagay na napakabobo? Nagulat si Exi Chingking. Bobo, mas mabuti pang sana hindi kanya makita. Madali kanyang mapatay na parang manok. Tumingin sa kanya si Old Cat na may paghamak. "Tumigil na kayo, kayong dalawa." Papalapit na siya, sabi ni Hansen, nakatingin kay Lady Snake. Hindi nakikita o naririnig ni Lady Snake, pero sigurado siyang nasa paligid si Hansen. Patuloy itong naghahanap na hindi siya makalakad. Ano ang dapat nating gawin? Masusuntok niya tayo sa kalaunan. At kapag nangyari iyon, wala tayong magagawa kundi gumalaw, sabi ni Hansen. Hindi siya nakakarinig at hindi siya nakakakita.
Bakit hindi natin siya patayin kapag masyadong lumapit siya? Sabi ni Xi Jinping. Tumawa si Old Cat at sinabi, walang pumipigil sa'yo na subukan. Kung gusto mong mamatay, bahala ka na, tatakbo ako. Paano tayo tatakas? Tanong ni Hansen. Tumawa si Old Cat at sinabi, hindi ko alam. Pero base sa paraan ng paghahanap niya, masusuntok ka muna niya. At kapag abala siya sa inyong dalawa, may pagkakataon akong tumakbo. Napakawalang hiya mo. Sinulyapan siya ni Hansen. Parang magandang ideya iyon, pero kahit na gayon, hindi ka pwedeng tuluyang umalis dito. Hahabulin ka niya, sa isang paraan o iba pa. Kung mamamatay tayong lahat, bakit hindi tayo magtulungan, hanapin ang kanyang kahinaan, at patayin siya sa pamamagitan ng kooperasyon. Sinabi ni Old Cat, hindi. Hindi natin siya pwedeng labanan. Matanda na ako, at gusto ko pang mabuhay ng ilang sandali. Tatakbo muna ako, kahit papaano. Wala kang magagawa tungkol doon. Tumingin ka sa paligid mo, pare. Hindi ba parang medyo iba ang lugar na ito? Marahil ang pagtaas niya ay nagtanggal sa mga paghihigpit. Marahil ay pwede na tayong lumabas ngayon. Sige, kung gusto mong tumakas, bakit hindi mo sabihin sa amin kung ano iyon? Sabi ni Hansen. Tumingin si Old Cat kay Lady Snake, at pagkatapos ay sinabi, kung tama ako, ang bagay na ito ay isang bagong nilalang. Isang pinagsama sa isang naga. May kapangyarihan siya ng isang naga, at mayroon siyang mga djinn ng nilalang. Ginagawa siyang mas nakakatakot. Ano ang kanilang mga kahinaan? Tanong ni Hansen. Sinabi ko na sayo, masama ang kanyang paningin at pandinig, sabi ni Old Cat. At, paano natin siya papatayin? Pinilit ni Hansen. Haha, ang mga Nogas ay isang marangal na lahi, at anumang isa sa kanila ay madaling makapagsira sa mga tribo at pamilya ng iba. Hindi ko alam kung saan nakahanap ang mga crystallizer ng mga Nogas. Pero talagang hindi ko iniisip na kaya mo siyang patayin. Mas mabuti kung magpasya ka kung alin sa inyong dalawa ang mas gugustuhing mamatay muna. Sino ang nakakaalam? Marahil ang isa sa inyo ay makakalabas habang ang isa ay kinakain. Medyo masama ang loob ni Old Cat. Pagkatapos noon, dumating si Lady Snake sa kanilang harapan. Kung maglalakad siya sa isa pang bilog, tiyak na masusuntok niya sila. Masusuntok muna niya si Xi Jinping, base sa kanyang posisyon. Nang 30 metro na lang ang layo ni Lady Snake kay Xi Jinping, sinabi ng espiritu, kung kasing lakas siya ng sinabi ng pusa, susubukan kong pigilan siya habang tumatakas ka. Tandaan mo lang na i-upload ang aking comics. Gusto ni Hansen na magsabi ng isang bagay, pero biglang nagbago ang direksyon ng halimaw. Dapat sana ay tatamaan niya si Xi Jinping, pero ngayon ay papunta na siya kay Old Cat. Nako! Nanlaki ang mga mata ni Old Cat.